Sa ating pangunahing ulat ngayong araw, patong-patong na kasong kinakarap ngayon ni na Pangulong Kuting Jr. at unang ginang Liza Tarasmag sa Korte Suprema. Ayon sa mga ulat, ang mga kasong ito ay may kaugnayan umano sa mga katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at iba pang malalaking isyu na yumanig sa administrasyon. Kasabay ng mga kasong ito, umugong din ang balita na namataan umano ang mag-asawang diktador na naghahanda upang lumabas ng bansa. Ayon sa ilang hindi pa kumpirmadong ulat, may natanggap umanong impormasyon ng ilang ahensya ng gobyerno na posibleng tumakas ang Pangulo at unang ginang upang takasan ang mga kasong isinampa laban sa kanila. Mari namang itinanggi ng Malacanang, iginiit na walang katotohanan ng mga aligasyong ito at nananatili silang handang harapin ang anumang illegal na proseso. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang hinihintay ng magiging aksyon ng Korte Suprema sa mga kasong isinampa laban sa mag-asawa. Patuloy kaming maghahatid ng pinakabagong impormasyon tungkol sa usaping ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Na mga sinungaling, pag-usapan mo natin si Spokes Harry Roque. O, di ba? Nasaan si Harry? Nasaan ang ating kaibigan si Harry Roque? Kasi, mga kababayan, recently dyan sa Senado ay hinahanap ni Ontiveros si Spokes Harry Roque. At sinasabi nila, actually mali-mali yung balita eh. I will, meron lang akong i-isplok. I-isplok patungkol kay Harry. Ready na ba kayo? Alright. Kasi nga, ito kasi Bukbukin, si Risa Virus, sabi nga dyan ni Spokes Harry, ginagamit yung kanyang pangalan para mapag-usapan etong si Ontiveros. Teka lang, basahin muna natin yung kanilang recent, right? So katulad nito, former presidential spokesperson Harry, has invoked his right to travel after, Senator Risa Ontiveros inquired about his whereabouts in a recent Senate hearing. Kasi tinatanong nila kung nasaan si Harry. Sa akin yung tanongin, alam ko kung nasaan. Mali kasi yung report. Okay, mamaya sabihin ko na si Spokes Harry. Ang sabi dito, for the record, there is no warrant of arrest. Itong sabi ni Spokes Harry, for the record, there is no warrant of arrest issued against me. Totoo. Sabi niya, flight from a congressional contempt, I wish to underscore. Sabi niya, cannot be the evidence of anything. As DILG Secretary Remulla said, I am being pursued not as a criminal fugitive, but as a resource person. Yun ang sinabi ni Spokes Harry. Ang sabi pa niya, having said this, I have no whole departure order and have the right to travel. Mahirap ba itong intindihin, Senator Risa? Okay. Travel lang ba talaga yung, ito sabi naman ni Virus, travel lang ba talaga yung ginagawa ni Attorney Harry o paglabag sa batas ng Pilipinas? Hindi ba pagtakas yan? Okay? Iba po kasi yung tumakas ka dahil nakagurgur ka ng tao o may convicted ka sa isang krimen, di ba? Katulad ng mga bangag, katulad ni Marcos Jr. at ng pamilya niya na tumakas nang in-exile ang mga ulupong. Si Spokes Harry Roque at ang 37 vloggers katulad ko, pare-pareho kami ng situation. Ginigipit kami, pinapatahimik kami, kinakasuhan, inaaras, nagpa-fabricate ng crime, si Lisa Tanas Marcos, si Bangag Jr. at mga kasabwat nila, katulad ng pag-fabricate nila ng crime kay distressed mother para makidnap ni Lisa yung dalawang bata. So iba yung case, dalawang bata sa Turkey. So iba ang case namin ni Harry Roque. So kaya, okay, kung ako man ang nasa katayuan ni Spokes Harry Roque, hindi ako magpapakontempt o magpapakulong sa kulungan dahil lang
sa pag-refuse niya o di siya nakapunta doon sa actually hindi siya nag-refuse eh. 'Di ba may mga congressional, Huwadcom hearing na kung saan di siya naka-attend and everything. So ngayon mga kababayan, alam naman natin na ang target talaga ng bangag na gobyernong ito ay ipakulong kaming lahat o ipagurgur. Alright? Kaya nga ako may ilang buwan na, okay, siguro, kailan ba sinabi sa akin ng informer ko? Siguro may gitna 6 na buwan. Baka may isang taon na, tignan ko lang yung record, na hinahanap ako ng taga-gurgur ni Lisa o assassins. Kasama yan sa case ko. Nakasabwat niya si Robles. So ang kalaban natin, isa, ang gobyernong bangag. So yung kaso ni Harry, kaso ko, kaso ngayon ng 37 Vloggers, ay iisa na gusto kaming gawa ng kwento. So ngayon pinalabas nila dyan na ang balita daw na si Harry ay namataan sa Japan. Ano ba yun? Tingnan natin ha. Saan ba yun? Ang sabi ng, ito 26 minutes ago, sabi ni Risa, where, sabi niya, for God's sake is Harry Roque. Sa akin yung tanongin, alam ko. Mamaya sabihin ko nasaan siya. Okay? Sabi ni Virus, kung hindi nyo alam paano nakatakas si Go Waping, alam nyo ba nasaan si Harry Roque sa ngayon? Okay, ready na ba kayo? Gusto nyo malaman kung nasa Spokes Harry? Ano pa sinasabi niya dito? Ano bang sinasabi ng mga Jutang Ginemes? Okay, ayan, nabasa ko na to. Okay. Sabi nila, ito, ikokorek ko lang tong fake news nila. Oy, News 5. Nagtangkang magtungo sa Estados Unidos si dating presidential spokesperson Harry Roque, pero naharang umano siya nang subukang dumaan sa Japan ayon sa Bureau of Immigration. Kailan? Kailan siya naharang? Kulang-kulang yung inyong mga balitang kasinungalingan. Kailan? Anong buwan? Kung itotoo itong kwentong ito. Okay? Sabi pa dito, meron po kaming alam na pumunta rin siya sa Japan. Pumunta rin siya ng Japan na hindi po siya nakaalis, sabi niya. Supposedly bound for US pero denied flight at check-in. In due time, hindi ko lang pwede sabihin ngayon, okay, may ginawa si Lisa Tanas at si Bangag. Okay? Nalabag sa batas ng Amerika. At mananagot ka, Bangag, Lisa Tanas, sa tamang panahong buwa ka ng ina kayong mga hinayupa kayo. May ginawa kayo, kaya ito fake news to. Bakit hindi nyo sabihin ang totoo kung anong illegal ang ginawa nyong nakipagsabwatan kayo dyan sa US Embassy? Hindi ko alam kung may mga Pilipino ba dyan na sinabwat ninyo. Alam nyo kung anong sinasabi ko. I'm sorry, hindi ko lang sabi ngayon, mga kababayan. Excited na ba kayo? Anto? Kung invisible lang ko, babalatan ko sila, sabi ni Joshua. Sabi ni May Beshi, si Harry Roque ay nasa puso ni Maharlika. Correct. Okay? So sabi nila dito, fake news po ito ha. Ito, mga fake news to. Kasi mamaya sabihin ko sa inyo kung na si Harry. Meron po kaming alam na pumunta rin sa Japan at hindi po siya nakaalis, supposedly bound for US pero denied flight, Wala rin pong holdings ang Japan Police at Immigration. After that, wala na po kaming information. Sabi nung Chief ng Intelligence Division ng BI. Ibig sabihin, mga bugo kamo. Okay? Ibig sabihin, mahina kayo. Okay? Wala kayong silbi. Pero dapat hindi nyo nga hinahanap yang si Harry Roque dahil hindi naman convicted yan. Kasi si Lisa Tanas talaga ang may target at si Bangag. Pinag-iinitan si Spokes Harry kasi nga naman andyan bumoboljak sa kanyang social media. Kasi gusto nyong ipagurgur, ipakulong katulad ng ginawa nyo kay Colonel Grijaldo na hanggang ngayon nakakulong pa rin. Okay?
Kinumpirma ng BI sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights ngayong March 4 na namataan din daw si Roque pati ang kanyang asawa sa Dubai at Singapore. Wala pang karagdagang impormasyon ng ahensya sa kasalukuyang kinaroroonan. Kailan? Kailan niya namataan? Nandyan na si Harry. Okay, nandyan lang dyan, nagsiswimming. Diba? Andyan na si Spokesari nagsiswimming. Malay nyo, nagsiswimming lang pala sa dyan sa Davao, hindi nyo nakikita. Kasi mga palpak kayo, mga bugo. Diba? Gusto nyo kasing, tignan nyo mga kababayan, ang balita ng News 5. Walang date. Kailan, when, where, what. Yung where meron. Fake news. Pero actually, ang alam ko, pumunta muna ng Zimbabwe si Spokesari. Nag-charity yata dyan sa Zimbabwe. Tapos, nag-jet ski papuntang Davao, nag-swimming. Anyway, mga palangga. Excuse me. Nakakaloka. Fake news to. Okay? Iba po ang kwento. Okay? I know the story, pero bitinin muna namin kayo. Basta ang huling alam ko, nag-jet ski siya. Papunta kay Pangulong Duterte. From ano sabi ito saan? From Japan? Saan sabi niya? Japan. Kung saan-saan. Dami. Parang nag-world tour si Spokesari. From Japan, nag-jet ski siya papuntang Davao. Tapos papuntang China papuntang Zimbabwe. So parang doon siya pumunta. Anyway, ang alam ko ang huli nasa Zimbabwe. Tapos sabi niya, magsiswimming daw siya sa Davao. Gamit siya ng jet ski. Papuntang Ilog Pasig, sabi ni Atis. Ayun na nga, i-encourage natin kung nanonood si Spokesari. Spokesari, mag-jet ski ka na. Pumunta ka na sa loob ng Malacanang. Alam mo na. Anyway, so ito pong balita, fake news to. Walang date eh. Hindi nila alam anong date, kailan, anong buwan. Mga ulol, bakit hindi nyo sabihin? Merong illegal na ginawa ang gobyerno ni Bangag at ni Lisa Tanas. Sabi ko, in due time, si Spokesari ang magsasabi sa inyo yan. But not right now. Gusto ko lang sabihin na ang pasimuno ng peking balita ng fake news ay ang gobyerno ni Bangag. Alright? Okay. Tapos, actually, di ba, pero totoong dumaan si Spokesari doon sa UAE nung mayroon siyang na dokumento na kailangan niyang pumunta sa embassy. Di ba, ibinalita natin yon. Kaya nagkaroon ng extradition, treaty agreement ang Pilipinas at Dubai. Ang totoo kasi, akala nila sa Tanas, madadampot nila, makukuha nila si Spokesari doon sa UAE. Yun ang nasa likod noon. Yung mga ano na yon, yung mga agreement na yon, nilinlang na naman ni Lisa Tanas, I believe, nilinlang niya ang mga gobyerno ng UAE. Baka bumuka ka ang kipay niya. Kasi lahat, ginagawa ni Lisa Tanas. Actually, ang ating balita, nakita niyo ba ngayong araw si Lisa Tanas? Napag-alaman ko, kahapon pa yung balita, na pumuslit si Lisa na sa Florida ngayon. Ay, kahapon. Kahapon ba? Basta pumunta. Ayon sa ating source, di ba? Pumunta daw si Lisa Tanas sa Florida para bumukangkang dito at, makipag-usap kay President Trump para kausapin ang kanyang asawang Bangag. So, yun yung nakarating. Sabi ni Mula, parang ikaw, jet setter ang palangga. Yes, jet setter talaga si Spokesari. So sabi ko nga sa kanya, baka pwede ka naman mag-post ng picture, Spokesari, na kumakain ka dyan sa Zimbabwe. Diba? Si Rano Ochi para mapraning lalo ang gobyernong Bangag. So ito pong ulat ng nila, fake news po to. Fake news. I'm telling you, walang mga dates and everything. Kung may mga dates to, 'di ba? Kung talagang may record sila, dapat nakasulat, 'di ba? Si Harry Roque
ay pumunta sa Japan ng ganitong buwan, ganitong petsa? Wala eh. Mga, ano daw, mga katang-isip. Ano yung sasagutin ko? Anton Ramirez. Catch me if you can. Sabi ni Attorney Harry, sabi ni Selma Ang. Ngayon, mga palangga, kaya Spokes Harry, boljakan mo ng boljakin yung mga Jotang Genemes. Okay? Ngayon, mga kababayan, pag-usapan natin si J. Ruiz at si Locring Castro. So, 2 days ago, nagkaroon ng press conference itong si briefing itong si Castro na kung saan tinanong siya, ay tiga nga, hindi natin to. Okay. Tinanong siya mga palangga, transcribe natin yun kanina. Okay, okay, nandito. Okay. Tinanong itong si Hitad ng media. Ito, here we go. Aba, ang Jotang Genemes. Alright. So the process of divesting. Alright, okay. Divesting. Okay. Di ba tinanong siya, okay, kung si Locring Castro, sabi niya, may tinanong siya ng reporter na merong isang media company na kung saan daw, yun nga yung DG8, kung saan isa sa co-founder si J. Ruiz at nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata mula sa PCSO. Ilang buwan bago siya maging PCO secretary. Hindi pa ba nagda-divest si Secretary J? Ang sabi ni Castro, sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ang nag-assume ng position, so yan ang parating, ang alam, so yan parating na. At alam naman niya ang batas. At lahat ng gagawin natin dito ay dapat nasa batas. And of course, sabi niya, allegations. Sabi niya, not allegations, but those who are pointing out that there is a clear conflict of interest in this situation. So wala tayong nakikitang mali doon na kailangan din kumita daw sila. So ngayon, kami na-appoint, kailangan mag-divest kung ang interest ay may conflict. So, ngayon mga kababayan, alright, may isa pang reporter na nagtanong kung nag-divest na daw ba. Okay? Nag-divest na nga daw ba? Meron sinabi itong si Castro, di ba? Ang sinabi ni Castro na nasa process na siya ng pagda-divest. Pinagsinungaling na naman ni Castro. Eto, pakinggan natin to. Naready ko to sa inyo. Na-record ko lang. Here we go. Eto yung sinabi niya 2 days ago. Na isang media company kung saan meron pang report na isang media company kung saan isa sa co-founder si J. Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata mula sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO secretary. Hindi pa po ba nagda-divest si Secretary J? Meron, ang batas naman po natin ay allowed po, no, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po naman ng gagawin natin dito ay dapat naayon sa batas. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding that. Malinaw, di ba? Has he already divested? Okay? Or, balikan natin ulit. Malinaw to Castro ha. Kasi nuknukan kang sinungaling na lukring ka eh. Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding And that. does the secretary
Ulit. the process na po. Ulit. Tanong natin, ulit natin yung tanong. He still in the process. Ayon sa batas. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding And that. does the secretary have a statement? So, ayan, mukhang sinasabotahe na naman tayo, mga kababayan. Okay, narinig nyo, di ba? Tinanong siya, okay, kung nag-divest na ba. Oh my God. Ayan, mukhang ginugurgor tayo, Palangga. Mukhang ginugurgor tayo. Teka, tagalin ko nga ito. Nakakonect ba ako sa wifi? Parang ang dami kasi siguro nakakonect. Okay, so ngayong araw, bago natin gisahin si Ruiz, ngayong araw, ito naman ngayon ang tono ni Lokring. Is it clear? Okay. Okay na? Okay, so I just want to have a clarification. Okay? On my previous statement about the alleged ownership of Secretary J of Digital 8. Okay. If I could still remember, I was asked by Miss Ana Bajo. Sinulat ko po eh. Okay. She had this statement. Ma'am, mayroon pong report na ang media company kung saan co-founder si Secretary J. Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO Secretary. Di pa po ba, okay, period, okay? Bago po siya naging PCO Secretary, period. Di pa po ba nag-divest si Sec J? Yan lang yung question. Ayoko kasi na na-twist ng ibang mga vloggers. So I really want to clarify this. My answer was, it's very general. Ang batas naman po natin ay allowed po na mag-divest ng shares, interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya. Sinabi niya yan kanina. Posisyon. So, Nabubulol. Alam naman po niya ang batas. Lahat ng gagawin natin dito ay dapat na naaayon sa batas. So, I neither confirmed nor denied if there is any ownership or shares or interest, Secretary J, over this DG8. I never mentioned the word DG8 as a matter of fact. Okay, sinungaling. Kasi 'di ba lumabas sa newspaper, sa lahat ng media, and yung mga vloggers, actually dapat kagabi pa itong vlog natin. But anyway, hindi daw niya sinabi na nagmamay-ari o kinonfirm niya na nagmamay-ari na owner si J. Ruiz dito sa DG8 na yon. Tignan ninyo kung paano niya tinwist. Di ba tinanong siya nag-divest na po ba? So, ang gustong sabihin nitong Lokring na ito, hindi niya sinasabi
na owner si J. Ruiz ng Digital 8 na yon. Kasi nasunog na siya eh. Dito sa video niya kahapon, maliwanag kababayan. Meron pang report na tinanong siya kung nag-divest na ba. Co-founder si J. Ruiz. Tignan natin, yung lalaki. Or interest sa anumang so yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po Kaya naman gagawin natin dito ay dapat naaayon sa batas. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi sa pagkakaalam niya in the process na po. So ibig sabihin kung ganun yung sagot mo, sa pagkakaalam ko po ay in the process na, so ina-acknowledge mo na siya ay part ng company, part owner, or whatever. We're just talking about sa statement niya lang. Sa pagkakaalam ko po, ay pinaprocess niya na. Ulitin natin, ang karugtong. prepare niya po yung kanyang mga papers. And does the secretary Piniprepare niya yung kanyang mga papers. Sino ngayon ang sinungaling? At tayong mga listeners? O tayo Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!